The core message of the Christmas story is that the King came to a world that didn't have room for Him. Pero ito ang ating katanungan sa bawat isa. Have we made room for Him in our hearts and in our lives? Na ngayong umaga po ay sisimulan natin ang ating bagong sermon series, our GCF Pampanga Christmas Sermon Series. At ang pamagat po ng ating sermon series ay Glorious Lord Born in a Corrupt World. Ito po ay binubuo ng 4 na sermon and it will run for the whole month of December. Again, the title of our sermon series is Glorious Lord Born in a Corrupt World. The Glorious Lord Born in a Corrupt World sermon series based on Luke chapter 2 and Matthew 2 highlights the divine majesty of Jesus' birth against a backdrop of earthly corruption. The contrast is shown through Jesus' humble beginnings, the angelic announcements of peace, and the dark, violent opposition from King Herod. The divine majesty of Christ's birth shines brightest against the backdrop of a broken world and earthly corruption, highlighting God's perfect plan of salvation. This expositional sermon series is a powerful 4-part view at the divine contrast between Jesus' humble arrival and the dark realities of the world He entered. Let me just run through ng mga sermon po na ating pag-aaralan sa buong buwan ng Disyembre. Ang ating sermon number 1, ngayong umaga po, ang pamagat ay The King of Glory in a Manger. Mula po ito sa Luke chapter 2, verses 1 to 7. The supreme sovereignty of God orchestrates worldly power dynamics to fulfill His divine purpose, placing the true King of Glory in the humblest of human circumstances, a feeding trough in Bethlehem. Ang ating sermon number 2, ang pamagat po ay The Good News of Great Joy. Mula naman po sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. Next Sunday, yan po ang ating tatalakayin. In a world filled with anxiety, fear, and uncertainty of corrupt human governance, the arrival of the Savior is announced not to the powerful elite, but to the marginalized. His birth brings good news of great joy that will be for all people, disrupting the prevailing atmosphere of fear with divine peace. And our sermon number 3, the wise worship the King, from Matthew chapter 2, verses 1 to 12. The arrival of the Magi highlights a contrast between authentic, discerning worship motivated by truth and the self-serving, fearful response of a corrupt political leader, King Herod. True wisdom recognizes true glory. And ang ating last sermon for this whole December, the new Exodus for the Son of God, Matthew chapter 2, 13 to 15. The aftermath of Jesus' birth reveals the spiritual battle between God's kingdom and a corrupt world. The glorious Lord is forced into exile as a refugee, mirroring Israel's history and the highlighting God's protection amidst human violence. So yun po yung ating 4-part sermon series ngayong pong Kapaskuhan, Glorious Lord Born in a Corrupt World. At ngayong umaga po, ang ating sermon number 1 ay pinamagatan po nating The King of Glory in a Manger. The King of Glory in a Manger. Mula po sa Luke chapter 2, verses 1 to 7. And let us begin our worship in the Word, in God's Word. Hindi na po ninyo kailangang tumayo, but open your Bible with me on Luke chapter 2, verses 1 to 7. Ito po ang magiging pagbasa natin sa umaga po na ito. Luke chapter 2, verses 1 to 7. Read along with me as I read to you the Word of God sa atin ngayong umaga po na ito. Luke chapter 2, verses 1 to 7.
In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius or Cyrenius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. This is the word of the Lord. Praise be to God. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. We praise you, O Emmanuel. Nandito nga po kami to adore you, the King of Glory who came down on earth in the form of a baby during the first Christmas. Narito po kami, Panginoon, upang tignan ang kaluwalhatian ng inyong pagiging tao, your incarnation. Tulad nga po ng aming inawit, we are here to hail the incarnate deity, our Lord Jesus Christ. Pagpalain mo ang aming pagsamba upang nang sa ganon maibigay lamang po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at luwalhati na nararapat lamang sa Haring kataas-taasan na nagpakumbaba upang kami bigyan ng kaligtasan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Tunay, Panginoon, we will praise you forever for your gracious redemption, for your glorious coming here on earth. Our Emmanuel, our Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, our King. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Once again, mga kapatid, tayo po'y nagse-celebrate na naman ng Kapaskuhan. Christmas is once again just around the corner. Perhaps, itong occasion po na to ng Kapaskuhan is the most anticipated season all throughout the year. No? Pagsapit nga ng January, may makikita na kayong nagsisimula na ng bagong countdown for the next Christmas. Lalo na dito sa atin, dito sa Pilipinas, ito talaga yung pinaka-aabangang season ng mga Pilipino. Para sa atin, the official start of the Christmas season is the so-called Ber months, no? Starting in the month of September. Imagine, tayo ang may pinakamahabang Christmas season sa buong mundo. Pagpatak pa lamang ng September, official na Christmas season na dito sa Pilipinas. Indeed, for many people, Christmas is the most wonderful time of the year. Pero, do we really know? Do we really understand the meaning of Christmas? Bagamat madaming mga sale ngayon ang mangyayari, yung mga tao tatanggap ng kanilang mga bonuses, no? Napupuno na naman yung mga mall, kakain tayo ng masarap, bibili tayo ng mga bagong damit. Mga kapatid, wala pong masama sa mga bagay na yon. Pero do we really know the reason for the season? Or just like many people today, we treat Christmas just another commercial holiday. Nakakalungkot, pero yun po ang katotohanan. Para sa madaming mga tao, the world hijacked the true meaning of Christmas. Sa Amerika nga, ayaw na nilang tawaging Christmas season. Ang gusto nila, tinatawag lang nila na winter holiday. Even the very mention of the word Christ, ayaw nilang pakinggan. The world hijacked the true meaning of Christmas. Isang another commercial holiday na lamang para sa madaming tao. Pero for Christian believers like you and me, Christmas is not just another holiday or another season of the year. For Christian believers, Christmas is the celebration of the arrival on earth of the King of Glory, the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, akmang-akma yung mga inawit natin kanina, hindi po ba? Inihahanda ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan na i-welcome
ang pagdating ng anak ng Diyos dito sa lupa. Of course, alam natin na isang beses lamang nangyari yon, pero maganda na every year there's a season wherein we can celebrate, we can welcome the King of Glory. Dahil alam po natin na ang dahilan ng kanyang pagbaba o pagiging tao dito, yung kanyang pagkakatawang tao, the reason for that is our redemption, is our salvation. In our text for today, Luke, the gospel writer, laid out for us the circumstances surrounding the birth of Jesus Christ. Magugulat kayo, no? Kung paano dito pa lamang sa sermon number 1 natin, makikita na natin na talagang ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan para isakatuparan ng kanyang plano. Maging ang mga hari at mga pinuno ng bansa na hindi naman kumikilala sa Diyos ng Israel ay napapailalim pala sa otoridad ng ating Diyos. Of all the 4 Gospels in the New Testament, the Gospel of Luke is the most orderly and the most historical account concerning the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Lalo na pag binasa natin yung Book of Acts, no? Yan yung katuglong, yung sequel ng Gospel of Luke. Alam natin na si Lucas ay isang doktor and inaasahan natin dahil siya ay isang doktor, talagang magaling siyang manunulat. Sabi nga ng mga professor namin in seminary dati, kapag mag-aaral ka ng Greek New Testament, hindi ka pupunta kay Luke kasi very polished ang kanyang Greek kasi nga isa siyang manggagamot at isang mahusay na historian. Sa Luke chapter 1 verses 1 to 4, ganito po ang ating mababasa. Ganito inumpisahan ni Luke ang kanyang ebanghelyo. Sabi po ni Lucas, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us. Sabi ni Lucas, madami nang nag-report, madami nang sumulat tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. In verse 2, sabi niya, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us. It seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Siya yung recipient ng kanyang gospel. The most excellent Theophilus. Perhaps, this Theophilus is a high-ranking Roman official. No? Isa siyang, perhaps, bagong mananampalataya na isang hentil, isang Romano, at ang nais ni Lucas dito ay bigyan siya ng isang orderly account ng naging buhay, pagtuturo, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. In verse 4, dito niya sinabi yung reason niya kung bakit siya gumawa ng isang mahabang account ng buhay ng Panginoong Jesus for Theophilus. Sabi, that you may have certainty concerning the things you have been taught. Ang nais ni Lucas, yung kanyang sinulatan, magkaroon ng certainty, ironclad, assurance na totoo ang kanyang tinanggap na pananampalataya. The goal of Luke in writing his gospel is to convince Theophilus about the reliability of the facts concerning Jesus Christ. Isang matalinong manunulat, Dr. Luke, and perhaps isang high-ranking Roman official, Theophilus. Nais ni Lucas na ipakita sa tao na ito na ang tinanggap mong pananampalataya, ang tinanggap mong pagtuturo concerning Christ is a reliable teaching. Hindi yan gawa ng tao, hindi yan alamat, yan ay totoong mga pangyayari. Luke appealed to eyewitness testimony to solidify his case for the truthfulness of his account about Jesus Christ. Mapapansin natin sa mga pangbungad na talata ng Gospel of Luke, di ba?
yung kanyang sasabihin kay Theophilus ay hango sa mga eyewitness account. Ibig sabihin, yung pinagmulan ng kanyang sinulat ay galing sa mga taong nakakita mismo ng pagtuturo, ng himala, ng kamatayan, maging ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. And because yung mga eyewitness ay buhay pa during that time, people can easily, they can easily confirm kung totoo nga yung tinanggap nilang kasulatan. Kasi yung mga eyewitness, nabubuhay pa sila. Dito po makikita natin that Luke wants to ground the certainty of Theophilus' faith on historical accuracy. Hindi po gawa-gawa ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi po bulag ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakaangkla sa solidong katotohanan na nangyari sa kasaysayan. Hindi po natin mapabubulaanan na ang ating paniniwala kay Jesus ay bunga lamang ng malikot na kaisipan ng mga tao. Hindi po ganon. Ang ating pananampalataya ay merong basihan sa kasaysayan sapagkat ang ating Diyos na sinasamba ay buhay at aktibong kumikilos sa kasaysayan ng mundo. Historical facts are important for Luke because he wants to communicate that our faith in Jesus Christ is objectively true. Our faith in Jesus Christ is objectively true. Hindi yan alamat, hindi yan gawa-gawa ng tao, yan ay maaasahan sapagkat yan ay tunay, totoo, and therefore mapanghahawakan. Dito makikita po natin that history serves the purpose of theology. Kaya nga ang pananampalatayang Kristiyano, hindi talaga, it can carry you in life. Your faith in Jesus Christ can carry you in life. Ano man ang ibato ng buhay sa'yo, dahil sa katotohanan that your faith in Christ is objectively true, it can sustain you even in your darkest moment. Bakit? Kasi sa mga pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, hindi natin gusto ng isang pananampalataya na hindi tayo sigurado kung tunay. In the darkest moment of our lives, what we want is solid truth that can sustain us in the dark, even in the valley of the shadow of death. Ganyan ang pananampalatayang pinipresent ni Luke kay Theophilus. Yan din ang pananampalatayang tinanggap natin mula sa mga apostol. Mapanghahawakan, makatotohanan at reliable ang pananampalataya mo kay Jesucristo. And dahil yan ay reliable at makatotohanan, anong ibig sabihin yan? Your faith in Christ is not in vain. Ibig sabihin, kung ikaw ay lingkod ni Kristo, hindi ka manghihinayang sapagkat alam mo that your service to God and in the church will not go in vain. Ganyan tayo isustain ng tamang doktrina. Ganyan tayo bigyan ng kalakasan ng theology. And tulad po ng laging sinasabi ko sa inyo, theology is very practical. Kasi yung pagkakilala mo sa Diyos na hango sa mga tunay na pangyayari sa kasaysayan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan at assurance kapag dumarating ka sa buhay mo na gusto mo nang sumuko, punong-puno ka ng pagdududa, pagod ka na, ayaw mo na. Ito yung dito papasok mga kapatid, ang pananampalatayang hango sa salita ng Diyos na mapagkakatiwalaan po natin. So, ano po ang ating makikita mula sa ating passage about the birth of Jesus Christ? Let's go to point number 1. Una po,
makikita natin dito that the birth of Jesus Christ is historical. The birth of Jesus is historical. Yan po ang mababasa natin from verses 1 to 3. Sabi po ng mga talata, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Nagkaroon ng census, no? Nagpa-census itong emperor ng Roman Empire na si Augustus. Verse 2. This was the first registration when Quirinius or Cyrenius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. Yan po yung unang katotohanan na makikita po natin sa ating talata. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay historical. Totoong nangyari sa kasaysayan. There was really a time in history when Jesus came into the world na meron talagang census. Meron talagang registration. Totoong tao itong mga binanggit ni Luke, Augustus, and Cyrenius. Bakit ganon? Because Luke grounded the narrative of the birth of Jesus Christ on historical event that happened in the Roman Empire during that time. Dito ay pinapakita ng manunulat kung paanong yung mga pangyayari sa kasaysayan, yung mga pagkilos ng mga pinuno ng bansa to govern their country or the empire, the Roman Empire during that time, ay ginagamit ng Diyos para isakatuparan ng kanyang layunin. So dalawang prominenteng tao ang binanggit ni Lucas. Mga Roman officials, Caesar Augustus, the Roman emperor that time, the Roman emperor himself, and Cyrenius, the governor of Syria. Amazing kasi, tulad nga po ng sinabi ko kanina, kung hindi totoong nag-i-exist ang mga tao na to, Augustus and Cyrenius, madaling i-verify. No? Kasi buhay pa yung mga eyewitnesses. Pero the fact na minention sila ni Luke, nagpapatunay na mga buhay itong mga tao na to. Totoong nag-i-exist sila during the time that Mary and Joseph went to Bethlehem para magpa-registered. No? Kasi kailangan silang i-census. It seems that the Roman emperor wants to have an efficient system of taxation across his empire. That's why he made a decree to have a census for his citizens. So matalinong emperor kasi itong si Caesar Augustus. Isa siyang mahusay na pinuno. At gusto niyang i-centralize yung kanyang empire. And para maging efficient yung kanyang governance, yung kanyang pamumuno, kailangan magkaroon siya ng data. Ilan ba yung kanyang mga mananampalataya? Ilan ba yung kanyang mga mamamayan? Saan ba sila nakatira? Ano yung panggagalingan ng kanilang hanapbuhay so that maging efficient yung kanilang taxation during that time. So the purpose of a Roman census is to provide the government statistics and data for the purpose of levying taxes from the people. Yun yung purpose niya actually. Gusto niyang i-tax yung mga tao. So para maging maayos yon, kailangan merong sistema. And the first step of coming up with a system to levy taxes from people is by a census. Di ba? Kahit naman sa panahon natin, ginagawa pa rin naman yan ng gobyerno, no, para malaman yung bilang ng populasyon ng Pilipinas and for some other purposes na pwedeng i-provide ng gobyerno. Now, scholars and historians are debating when exactly this census took place. Merong pagtatalo yung mga scholar at mga historiador. Kasi merong mga nagsasabi na yung census, hindi yan nangyari yan even before Cyrenius was the governor of Syria. Meron namang nagsasabi that the census took place after ng kanyang pagiging governor. Or meron pa nga nagsasabi na actually dalawa yung census na ipinatupad ni Caesar Augustus.
Now, this is important because yung mga skeptic, dahil nabasa nila in the Gospel of Luke, minentioned ni Luke yung governor and the emperor. Sabi nila, hindi mo mapagkakatiwalaan si Luke bilang isang mahusay na historian kasi he got his facts wrong. Kaya merong debate. Kailan ba talaga nangyari yung census na yon? Pero hindi na po natin tatalakayin yon, no? Ang point lang, mga kapatid, is this. There was a census. Either the first one or the second one, that is not our concern here. Ang point lang, there was a census that caused Joseph and Mary to register to their own town in Bethlehem. Whether nangyari yon before or after, ang sigurado, mga kapatid, is this: meron talagang ipinatupad na census si Augustus. And it happened during the reign of Augustus and the governorship of Cyrenius. These are historical facts. Historical facts, ibig sabihin, totoong nangyari sa kasaysayan. Totoong naganap. Na-record. May mga record na nagpapatunay that there is this census during that time. Now, the role of Cyrenius in the birth narrative of Jesus Christ underscores the reality, mga kapatid, that the God of the Bible is at work in history, is at work in the history of the world. Yun yung lesson na makukuha natin dito. Ang Diyos ng Biblia ay buhay na Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay ang tunay at totoong Diyos, kumikilos sa kasaysayan ng mundo. Aktibong nagro-rule sa mga pinuno ng mga bansa, sa mga pinuno ng mga imperyo, sa mga paganong pinuno na hindi naman kumikilala sa Kanya, pero makikita natin na ginagamit sila ng Diyos para isakatuparan ng Kanyang plano. Mga kapatid, hindi po limitado ang Diyos ng Biblia sa mga tao na kumikilala o naniniwala lamang sa Kanya. Even pagan rulers can be used by God to accomplish His purpose. The God of the Christian faith is not a distant deity who do not care about His world. Our God is very much at work in history and therefore in our own lives. Hindi po malayo ang ating Diyos. Bagamat siya ang Diyos na kataas-taasan, He is outside of space and time. He is outside of history because He is the Creator. And yet, mga kapatid, God is very much involved sa ating mga buhay. God is very much concerned sa ating buhay. Iniingatan tayo ng Diyos. Siya ang nagpapatakbo ng lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Siya ang may akda ng kasaysayan, nagpapatupad nito para isakatuparan ng Kanyang mabuting layunin para sa Kanyang mga anak. Sabi ng isang commentary, while the historical details surrounding Cyrenius and the census continue to be a topic of scholarly discussion, his mention in the Gospel of Luke serves as a testament to the historical grounding of the biblical narrative. For believers, Cyrenius' role in the nativity account is a reminder of God's providence and the fulfillment of His promises through the birth of Jesus Christ. Ang ipinapakita ng historical account na to, mga kapatid, is that ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ipinapakita ng kwento na to na nangyari sa kasaysayan na ang Diyos ay hindi kailanman tumalikod sa Kanyang mga pangako sa bayang Israel.
Na sa kabila ng katigasan ng kanilang mga puso, nanatiling tapat ang Diyos sa kanila. At ano po yung patunay na nanatiling tapat ang Diyos sa kanila? Ito po yun. The birth of Christ is the assurance, the fulfillment of God's promise to His people. Nagpadala ng manunubos ang Diyos sa kanyang bayan. Hindi tumalikod ang Diyos sa kanyang bayan. Ibig sabihin, mga kapatid, kailanman hindi tatalikod ang Diyos sa ating mga buhay. Kailanman hindi tatalikuran ng Diyos ang kanyang mga anak. God uses historical events and political leaders to accomplish His purposes. Even pagan kings and emperors are all under the almighty rule of God. Kapag tinignan natin yung ating mundo sa kasalukuyan, there's always the threat of, alam mo yun, yung pwedeng magdigmaan ng mga bansa at madamay tayong lahat, di ba? May mga ilang leader sa mundo na alam mo na, sorry for the term, no? Pero may mga pinuno sa mundo ng mga halangang bituka na ang gusto'y manakop at manakit ng kanilang kapwa. Pero our comfort is that the God of heaven rules the hearts of these leaders, even the pagan leaders. So we have the assurance and the comfort that all the kings of the earth are all under the almighty rule of God. Sabi nga ni John Piper, the birth of Jesus is not controlled by mindless faith, but by a sovereign God who rules empires. Yan po ang ating Diyos, mga kapatid, na sinasamba. Buhay at aktibong kumikilos sa kasaysayan ng mundo para isakatuparan ang kanyang mabuting layunin. At ang mabuting layunin ng ating Panginoon ay ang ating kaligtasan. Let's go to point number 2. Point number 2, the birth of Jesus is prophetic. The birth of Jesus is prophetic. In other words, it is the fulfillment of prophecy. The birth of Jesus is the fulfillment of prophecy. Sabi po ng verses 4 to 5, and Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. So nagkaroon ng census, kailangan nilang bumalik sa kanilang bayan na kung saan sila isinilang. And in the case of Joseph, it was the city of David, which is called Bethlehem. Now, dito makikita natin yung connection. Kung paanong kumilos ang Diyos sa kasaysayan para isakatuparan yung kanyang matagal ng pangako sa bayan ng Israel. God orchestrated the events surrounding the birth of Jesus Christ to accomplish His purpose and to demonstrate the fulfillment of His prophetic word. Lahat ng mga pangyayari, no? The secular empires during that time, lahat ng mga pangyayari na yon na inaakala lang ng emperor ay normal lang na paggawa ng kanyang pamumuno. Diba? Normal lang na nagpatupad siya ng isang decree. Pero unbeknown to this pagan emperor is that tinutupad pala niya ang plano ng Diyos. Ginagamit pala siya ng Diyos para isakatuparan ng kanyang plano. So, the events, the census, was used by God to demonstrate and to fulfill His promise.
Ano yung prophecy na na-fulfill sa pagtungo ni Joseph and Mary sa Bethlehem? Mababasa po natin yan in Micah chapter 5, verse 2. Sabi ng Micah 5:2, "But you, Bethlehem, Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be the ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days." Kailan ba nabuhay si Propeta Micah? Roughly 400 years before the birth of Jesus, or sabihin natin 500 to 700 years before the birth of Jesus Christ. Pero bago pa nangyari ang lahat ng mga pangyayari na to na nabasa natin sa ating mga talata, meron ng prophecy. Sinabi na ng Diyos through the prophet Micah that the Messiah will be born in Bethlehem. At nung sinulat yun ni Luke, yun ang kanyang nasa isip. Ipinapakita ni San Lucas sa kanyang mambabasa na yung nababasa mong yan ay katuparan ng propesiya. Katuparan ng sinabi ng Diyos noong unang panahon pa concerning the birth of the Messiah. The birth of Jesus in Bethlehem is the fulfillment of Micah chapter 5 verse 2. This is a demonstration that all of history, listen to this is a demonstration that all of history is geared toward the fulfillment of God's purposes in the world. Ang katotohanan po mga kapatid, ang Diyos talaga ang nagpapatupad ng kasaysayan. History is really God's story. Hindi natin pwedeng maalis ang katotohanan na ang Diyos natin ay buhay. Siya ang namumuno sa lahat ng mga pangyayari, nagtakda at nagpapatupad nito. It is the Lord who rules empire and kings and uses them as His means of accomplishing His plans in the history of redemption. Hindi papayag ang Diyos na makalimutan ng mga tao kung sino siya. Marahil na-share ko na po ito sa inyo. Pero imagine kung ang nanalo ng World War II ay ang Japan. Isipin po ninyo, kung hindi natalo ang Japan nung World War II, hindi tayo Kristiyano ngayon. Perhaps ang religion natin is the state religion of Japan, which is Shintoism, no? At ang sinasamba natin, yung emperor nila. Anong point? Bakit hindi inalaw ng Diyos na magtagumpay ang mga Hapon noong World War II? Sabi ng professor namin sa seminary, simple lang sabi niya, ayaw ng Diyos na makalimutan siya sa bansang Pilipinas. Hindi papayag ang Diyos na hindi maisakatuparan ang kanyang plano. And yung panahon na yon, the Lord uses that to reach us with the gospel. I mean, kung we are not here, kung hindi gano'n ang naging resulta ng World War II. But the Lord uses that, even that dark moment in our history as a country to reach us out with the gospel. And because of that, nandito tayo ngayon bilang mga Kristiyanong sumasamba at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nagpapatunay na ang Diyos natin ay buhay at naghahari sa langit. Isinasakatuparan ang kanyang mabuting layunin para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan at para sa kabutihan natin bilang kanyang mga anak. The focal point of biblical history and biblical redemption is the arrival of the Messiah in the world.
The coming of Jesus into the world is the greatest expectation of Old Testament prophetic tradition. The Old Testament prophecies anticipated not only the sacrificial death of the Messiah, but also His birth and incarnation. At yan nga ang nangyari. Dumating ang Messiah, naging tao, kahit nung nasa sinapupunan pa lamang siya ni Maria, Diyos na ang Panginoong Hesukristo. Naging tao ang anak ng Diyos at namuhay sa piling natin. That is the greatest expectation of Old Testament prophecy. At tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tinupad ng Diyos ang kanyang mabuting layunin. So Luke, makikita natin mga kapatid, na itong manunulat ng Gospel of Luke, no, si Luke is a very careful and very precise in the writing of his gospel. Talagang nais niya na maging sigurado, maging malinaw yung kanyang presentation ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya nagsimula siya sa kanyang kapanganakan. Luke wants to make sure that Theophilus, his recipient, will understand that the birth of Jesus is the fulfillment of prophecy. Dapat maging maliwanag sa kanyang mambabasa na itong Jesus na ito ay hindi isang ordinaryong sanggol. Hindi siya isang ordinaryong tao. Tama po kayo. Tao ang Panginoong Hesukristo. Pero, hindi lang siya tao, siya din ay tunay na Diyos. Kaya nga makikita natin dito, maging yung pagiging tao ng Panginoong Hesukristo ay nagpapakita na kasama talaga ang kasaysayan sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa kanyang mga pinili. Totoong naging tao ang anak ng Diyos. Pero sa kanyang pagiging tao, hindi nabawasan o hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nanatiling Diyos si Jesus maging sa kanyang pagiging tao. That's why we confess that Jesus Christ is truly God and truly man. So wag kayong masyadong matatakot kapag may nagsabi na tao lang si Jesus, tao si Jesus. Because it is true that Jesus Christ is a real human being. Pero ang ating pagkakaiba sa mga kulto is that naniniwala din tayo na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Two persons in one nature. Now, bakit po significant yung Bethlehem? Ano ba yung papel ng Bethlehem sa plano ng Diyos? Sabi ng talata, Bethlehem is the city of David. Kilala for its historical and prophetic importance. This is where King David was born. At kilala natin that King David is the greatest king of Israel. At kung babasahin natin yung mga sulat ni Samuel, 1st and 2nd Samuel, nung hinirang ng Diyos si David para maging hari ng kanyang bayan, Yahweh made a covenant to the house of David. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mawawalan ng lahi mo ang trono ng Israel. I will establish your house forever in the throne of Israel. Tatanungin natin, Pastor, wala namang hari sa Israel ngayon. Kaya nga po, mahalaga itong binanggit ni Luke that Jesus was born in the city of David in Bethlehem. Bakit po? Because according to God's covenant to David and to the prophetic literature of the Old Testament, Israel's Messiah will come from the line of David. Anong sabi?
nung mga talata natin, Joseph and Mary went to Bethlehem, the city of David, because Joseph was from the line of David. Di ba, pastor, hindi naman siya yung biological father ni Jesus kasi he was conceived by the Holy Spirit at nanatiling virgin si Mary nung nag-conceive siya. Paano yon? Syempre, ang ibig lang nating sabihin doon, legally speaking, Joseph was the father of Jesus Christ. And Joseph was from the line of David. Ibig sabihin, mga kapatid, the birth of Jesus in Bethlehem underscores the fact that Jesus is the rightful heir to the throne of David. Sa account ni Matthew, mas malinaw yon. Pero ang point lang, ipinapakita ng manunulat sa atin ang katotohanan na maging ang pagtungo ni Jose at ni Maria in Bethlehem, the birth of Jesus in Bethlehem is also the fulfillment of God's promise to David. Ipinapakita ng New Testament that Jesus is the ultimate descendant of David. Jesus is the one and true King of Israel. Dito makikita natin na talagang ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Makikita natin na ang Diyos talagang tapat sa kanyang mga salita. Dito makikita natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay ating mapanghahawakan. Dito makikita natin na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay mapagkakatiwalaan. This is in line with God's ultimate purpose of establishing the throne of David forever by installing the Messianic King. The birth of Jesus is the inauguration of this long-awaited fulfillment of divine prophecy. Ang tagal naghintay ng bayang Israel sa pagdating ng kanilang Messiah. And even now, unbelieving Israel is still waiting for the arrival of the Messiah. Pero there will come a time, yung Israel ngayon, they will realize that Jesus Christ is indeed their Messiah. Mangyayari yon, syempre, during the end time. Ang point lang, mga kapatid, totoong dumating ang pangakong Mesyas ng Panginoon. Totoong dumating ang hari na mula sa lahi ni David. The coming of Joseph and Mary to Bethlehem also teaches us that the Scripture is reliable. Kasi madaming mga propesiya ang natupad sa buhay ni Jesucristo. Madaming mga propesiya ang makikita natin na tinupad ng Diyos. Madaming mga pangako ang Diyos na tinupad para sa bayang Israel even during that time, and therefore we can have the assurance na yung mga pangako ng Diyos in the future ay kanyang tutuparin din sa atin. The story of the birth of Jesus reinforced our conviction that the Bible is really the Word of God. The Bible is really the Word of God. Sabi po ng isang commentary, the birth of Jesus in Bethlehem fulfills specific Old Testament prophecies, reinforcing the reliability and divine inspiration of Scripture. We can trust God's Word and His promises. Ulitin ko po, we can trust God's Word and His promises. The events leading to Jesus' birth show God's control over history.
He orchestrates events to fulfill His purposes. And we can find comfort in knowing that God is sovereign over our lives. Gusto ko po talagang bigyan ng emphasis ito, mga kapatid. Kasi naniniwala po ako na ang katotohanan na ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan kapag tayo ay nanghihina. Ito yung ang magbibigay sa atin ng assurance kapag tayo ay nagdududa. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang Diyos po ay nananatiling nakaupo sa kanyang trono anuman ang sitwasyon dito sa lupa. Maging ang mga pangyayari na hindi natin kayang unawain. That is why, anong tugon ng isang Kristiyano? Ang magtiwala parati sa ating Panginoon. Let's go to point number 3, and this is our last point for this morning. Pangatlong makikita po natin, the birth of Jesus is humble. The birth of Jesus is humble. Sabi ng verses 6 to 7, and while they were there, the time came for her to give birth. Now, kung babasahin natin, parang ang bilis lang. Nung exactly pagdating nila, nanganak na. Well, we must be careful in reading too much into that verse. Pwede naman kasi na maaaring nag-stay pa sila ng mga couple of months bago isinilang si Jesus. Ang point lang, nandoon na sila. At doon na dinatnan ng panganganak si Maria. Verse 7, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Now, dito makikita po natin, the King of Glory, the Maker of heaven and earth, the ruler of the kings of the earth, was born in a manger, a feeding trough of animals. Now, contrary to popular beliefs about the birth of Jesus, the inn mentioned in verse 7 is not like our modern conception of an inn. Hindi po yan hotel, tulad ng pagkaunawa natin sa mga hotel sa panahon natin ngayon. Maaaring hindi sila tumuloy sa isang hotel. Maaaring hindi sila tumuloy sa isang transient house. Yung tinuluyan nila, most probably, ay bahay ng kanilang mga kamag-anak. Nagtipon yung kanilang extended family kasi may census. So, kailangang umuwi ng lahat ng kanilang kamag-anak. And the reason kung bakit sabi na there was no room for them in the inn is that in the inn because puno na kasi yung bahay. Usually, yung bahay ng mga Hudyo, merong malawak na second floor. Usually, meron din third floor, pero usually dun sa second floor, yun yung living area nila. Now imagine kung dumating lahat ng mga kamag-anak nila at doon sila tumuloy sa bahay na yon, tayong Kapampangan, pang Balematua, let's say. Most probably, itong mag-asawa na to ay dumating ng huli. Kasi mahirap yung kanilang naging travel kasi nga buntis si Maria. So expectedly, huling dumating sila. Maaari na nung dumating sila, wala na silang lugar doon sa living area, yung second floor. So they have no choice kundi mag-stay doon sa first floor. And during that time, yung first floor ng mga bahay nila, yun ang ginagamit nilang kulungan ng mga hayop. Nandun din siguro nandun din yung, doon din sila nagluluto, pero yung first floor, ginagamit talaga yon
para sa mga alaga nilang hayop. Pakinggan po ninyo yung sinabi ni Thomas Constable. Traditionally, Christians have believed that the manger or feeding trough in which Mary laid the baby Jesus was in a cave. No, yung mga nativity scene na nakikita natin, parang nasa kuweba sila, no? And meron pa nga nagsasabi na tinanggihan daw yung mag-asawa nung innkeeper, ano bang tawag sa hotel kapag yung nasa front desk, kasi fully booked na. Yung receptionist, tinanggihan ng receptionist kasi puno na yung hotel. Hindi naman nga hotel po yung kanilang tinuluyan. However, sabi ni Thomas Constable, most homes in Israel has two parts. One for the family and another for the household animals. It is possible that this other section was the location of the manger. An inn have been a guest room in a house or any place of lodging. So pwedeng gamitin place of lodging at ginagamit din sa mga hayop. So doon sila at doon nanganak si Maria. Ipinanganak ang hari sa kulungan ng mga hayop. Anong makikita natin dito? Radical humility is what characterized our Lord as shown by the manner in which He came into the world. Imagine the King of Glory, the Maker of heaven and earth. Hindi siya ipinanganak sa isang magarbong palasyo, though He has all the right and the power to do that. Pero anong nangyari? Ipinanganak siya doon sa kulungan ng mga hayop at inilagay siya ng kanyang nanay doon sa kainan ng hayop. Instead of a birthplace befitting a king, such a palace in a powerful city, the Messiah, the eternal ruler of Israel, was born in a place likely attached to a crowded home or a cave where animals were kept. His first bed was a manger, a feeding trough for animals. Di ko po alam kung naranasan na ninyong matulog sa kulungan ng hayop o kaya sa labas ng bahay ninyo. Pero nothing compared to the moment or to the manner in which Christ came into this world. Nagpapakita, mga kapatid, na Christ, our Lord, is the prime example of humility. And therefore, bilang ating Panginoon, tinatawag tayo ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod sa Kanya sa landas ng kapakumbabaan para sa kabutihan ng nakararami, para sa kabutihan ng ating kapwa. Jesus, who was truly God and equal with the Father, emptied Himself of His outward visible glory to take on the form of a servant and become a vulnerable human baby. Kung paanong naging, alam mo yun, it's normal. Nothing spectacular yung pagdating ni Jesus. Yung pagdating ng hari ng mga hari. Yung hari na sinasamba sa kalangitan, na punong-puno ng kaluwalhatian ng Ama, ay ipinanganak sa isang sabsaban. The Lord emptied Himself by setting aside the independent use of His divine attributes and voluntarily taking on the limitations of humanity. Now, wag po nating iisipin na nabawasan ang Kanyang kapangyarihan. Intact pa din po ang kapangyarihan ni Jesus. Diyos pa din siya nung naging tao siya. And even now, tao pa din naman siya. Hindi naman po nawala yung Kanyang pagiging tao. For all eternity, Jesus Christ will remain the God-man. Hindi na po yun mawawala sa Kanya.
Ganon kalalim at kadakila ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin, na idinagdag niya ang pagiging tao sa kanyang sarili na hanggang magpawalang hanggan ay hindi na mawawala sa kanya. Ganoon ang pagtrato ni Jesus sa atin. He will be forever the God-man for all eternity. Pagpapakita ng kanyang pakikiisa sa lahi ni Adan. Pero kahit na tao siya, hindi nabawasan ang kanyang pagiging Diyos. Hindi niya hinubad ang kanyang pagiging Diyos. Ang ibig lamang sabihin noon, sinet aside niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Pero hindi niya inalis. Upang nang sa ganun, maisakatuparan niya ang kanyang plano na pagliligtas at pagtubos sa atin. In the seemingly ordinary events of a Roman census and a humble birth in a manger, we see the extraordinary hand of God. The King of Glory came down, not in a palace, but in a manger, demonstrating His ultimate authority over earthly powers and fulfilling centuries of prophecy. Yung bata na isinilang sa sabsaban, siya pala yung kataas-taasang hari na nag-utos, nag-rule kay Caesar Augustus to have that decree para ipakita sa lahat na even though in His humility, the Lord Jesus Christ still reigns supreme, fulfilling His purposes and plans. And this radical act of love and humility was God's way of making Himself accessible to you and me. He didn't just come to be born, He came to live a perfect life and die for our sins, offering salvation to all who will trust in Him. Mga kapatid, yun po talaga ang layunin ng Kapaskuhan. Yun po talaga ang plano ng Panginoon sa pagdating dito ng ating Panginoong Jesucristo upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala na hindi natin kayang bayaran. Let me close with this. The birth of Jesus demonstrates the clash between the temporary, corrupt kingdoms of this world and the eternal, glorious kingdom of God. True glory entered the world not through power and prestige, but through humility and sacrifice. Ibang-iba ang Panginoong Jesus sa mga hari dito sa lupa. At ibang-iba din ang kanyang pagtawag sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus sa isang mapagpakumbabang paglilingkod sa mga tao as we proclaim to them the Word of God and as we offer our lives in the service of our brothers and sisters in the church. Kasi siya po yung nagpasimula ng ganoong klaseng paglilingkod para sa ikabubuti ng iba. The core message of the Christmas story is that the King came to a world that didn't have room for Him. Pero ito ang ating katanungan sa bawat isa. Have we made room for Him in our hearts and in our lives? Meron nga ba? Iiwanan ko po yan na katanungan sa inyo, and I hope and pray that the Lord will reveal it to you sa darating na linggo na ito until we meet on next Sunday, once again looking the birth of our glorious King. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong biyaya, sa inyong pong kabutihan. Pinupuri namin ang mga katotohanan ng inyong mga salita, O Diyos.
Pinupuri po namin kayo sapagkat napakadakila po ninyo. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin, tulungan mo po kami na makita ang luwalhati ng inyong presensya nung kayo'y dumating for the first time to save us from our sins. And now, Lord, prepare our hearts sa pagpipreach ng inyong salita. We look at your first coming. Now, in our communion table, we look forward to your second coming. Prepare, Lord, our hearts and our minds as we receive the communion, looking forward to your second coming. In Jesus' name we pray. Amen and amen.